Dahil itong paksang ito ng Acts chapter 10, marami na rin tayong naririnig, marami na rin tayong nasasaksiyan, lalo na kapatid na Camacho, napakarami mong mga nakakausap, no? Opo. Gigil na sa'yo, no? Kaya, Brother Ray, itong Acts chapter 10, talagang, kumbaga sa, popular na talata to, Ngayon, ang nakakalungkot dito, sa kainamang gustong kumain, ayan, gustong masunod ang kanilang sarili, yung tama ang sanang pakaulugan ng Acts 10, ay tama yung kay Pedro, binabaluktot. Ayan. Kaya dito mga kasama sa mga viewers natin na nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan, samahan po ninyo kami. Sama-sama ho natin pag-aralan ano nga ba talaga ang tunay na kaulugan ng Acts chapter 10. Alam po ninyo, maging sa lumang tipan talagang hindi nila pinag-uusapan dyan yung marumi. Tama. Hindi na nila problema yun kasi sa panahon pa lamang ni Noe, kapatid na Camacho, kapatid na Ray, talagang doon bagamat hindi inisa-isa, katulad sa bundok ng Sinai, doon pinakita na meron ng malinis, meron ng marumi. Pero hindi lamang kay Noe. Tama. Kay Abra, meron din Correct. No? Pinakakain na rin yung malinis Yan. Ngayon mga kasama, bigay ko na sa inyo ang pagkakataon doon sa Acts chapter 10. Ano nga ba talaga ang kaulugan nito? Sapagkat marami na ang gumagamit nito. Hanggang ngayon hindi maunawaan tungkol sa bagay na ito. Kapatid na rin, kapatid na Camacho. Ayan. Kaya po natin tinatalakay ang bagay na ito kasi kapag karamihan sa mga gustong i-justify yung pagkain ng baboy, ako naniniwala isa ito, talatang ito, Kalino, Brother Fernando, na tatalakayin o gagamitin. Na tila baga kapag ginamit nila yung talatang ito, iniisip nila, ito lang palang panlaban sa inyong mga sabadista magsikain na kayo. Ayan. Pero ako po naniniwala na ang talatang ito ay binibigyan talaga ng maling pakahulugan para sabihin na ayon sa talatang ito, ipinahihintulot na ng Diyos ang pagkain ng baboy o anumang hayop na marumi at karumal-dumal. Merong dalawang bagay lagi kong naririnig sa interpretation nila pag ginagamit ang talatang ito. Ang una, nilinis na daw ni Jesus ang mga hayop na marumi at karumal-dumal kagaya ng baboy. Ibig sabihin, tinuturo nila na itong Acts chapter 10, ito ay pagtuturo ni Jesus na nililinis niya na lahat ng uri ng pagkain. Ikalawa, pwede nang kainin ng baboy dahil ipinag-utos ng Diyos na kumain. Hindi lang pala basta nilinis. Ipinag-utos na daw na kainin. Pag-uutos ba naman ng Diyos kung marumi pa? Di ibig sabihin, bukod sa nilinis na, ipinakakain pa. Ito yung dalawang argument na madalas kong napapansin na binibigay na interpretation. Para mas madali nyo maunawaan, mga kaibigan, mabuti basahin po natin yung nasabing talata para magkaroon po tayo ng background. Pakilagay po, Gawa Kapitulo 10, umpisahan ko po sa talatang 9, patuloy. Gawa Kapitulo 10, ang talata po ay 9. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad. At nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ikasyam. Talatang 10. At siya'y nagutom at nagnais na kumain. Datapwat samantalang nangaghahanda sila, ay nangawala siya sa diwa o nangawalan siya ng diwa. Talatang 11. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Talatang 12. Na do'y naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Talatang 13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Talatang 14. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Talatang 15. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa.
ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Yeah. Napansin nyo po ba? Nasundan nyo po ba mga minamahal na taga-subaybay? Yung tagpo na ito. Ito po ay tagpo na si Apostol Pedro ay umakyat daw sa bubong o doon sa rooftop para po manalangin. Dahil ang ginagawa kasi ng kanyang mga kasama ay nagluluto pa, inihahanda pa yung kanilang kakainin para sa kanilang paglalakbay. Subalit habang si Apostol Pedro doon po sa rooftop ay nakaluhod at nananalangin, syempre nagutom. Tama. Nakaramdam ng gutom. Then nung siya'y nakaramdam ng gutom, nagkaroon siya ng vision o pangitain. At gaya po sa binasa po natin, nakakita siya ng tila baga parang kumot na napakalaki na kayang bumuka sa 4 na sulok ng lupa. At nung tiningnan niya yung loob ng kumot, naroon ang lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa, gumagapang, maging ang mga ibon. Naroon po silang lahat. Then after niya makita yung pangitain, biglang meron siyang tinig na napakinggan. Ang sabi, magpatay ka Pedro at kumain. Ano po naging sagot ni Apostol Pedro? Hindi maaari, Panginoon. Sapagkat kailan hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ano po naging sagot? Nagsalita sa ikalawa yung tinig at ang sabi, ang nilinis ng Panginoon, wag mong ipalagay na marumi. Kaya kapag binasa na ng mga anti-Adventist yung talatang ito, sasabihin na, kita nyo na mga Sabadista, hindi kayo kumakain ang Diyos nga, ang sabi nyo, ang nilinis ng Diyos, wag mo nang ipalagay na marumi. Ang isa pang argument nila dyan is, ang nilinis dyan is yung marumi kasi hindi mo naman pwedeng linisin yung malinis na. Kaya nilinis ng Diyos kasi nga marumi. Kaya sabi niya, ang nilinis ng Diyos, wag mo nang ipalagay na marumi. Ibig sabihin, ayon sa talatang ito, di umano, ay dapat na daw nating kainin lahat ng marumi at karumal-dumal. Pero magbibigay po ako sa inyo ng ilang argument para po sabihin na mali yung ganitong pananaw. Unang-una po, mga minamahal, pansinin po ninyo, kung talagang ipinakakainan ng Diyos sa talatang ito, yung bagay na marumi at karumal-dumal, tanong, bakit hindi kumain si Pedro? Yun. Nag-isip pa. Nag-isip. Yung ibang pastor, nung nagsabing pwede nang kainin, kumain agad, hindi na nag-iisip. Minsan nga, hindi na nag-pray, sinusunggaban na yung baboy. Buti pa si Pedro, nag-iisip. Pero nung si Pedro, hinainan, ang sabi sa talatang ito, nag-isip ng matindi. Tapos, nangatwiran sa Panginoon, hindi kumain. Ikalawang argument, bakit matapos ipakita yung pangitain, pag sinundan natin yung talata, nanatiling hindi pa rin kumain si Pedro. Ibig sabihin, doon sa future, sabi niya, hindi ako kailanman kumain. In present, hindi pa rin siya kumain. Kahit sinabi na sa talata na ang nilinis ng Diyos, wag mo nang ipalagay na marumi. Alam niyo po, dito pa lang mga minamahal, mapapaisip na kayo kung tama ba yung interpretation ng mga pastor ninyo Pwede nyo nang ipagkumpara kung yung interpretation ba o yung ginawa ni Apostol Pedro at nung ginawa ng mga pastor na nagsasabing pwede nang kainin ng baboy, pareho ba o hindi? Magkaibang magkaiba. At ang ikatlong argument na gusto ko pong idiin bago ko ibigay sa aking mga kasama, ang nilinis sa talata, mapapansin po ninyo, wala po dito yung hayop na nasa dagat o nasa tubig. Tama. Hindi ba? Yung marumit karumal-dumal, meron sa himpapawid, meron sa lupa, at meron sa dagat. Ang ipinakita lang kay Pedro, yung mga hayop sa himpapawid at sa lupa. Hindi kasama yung nasa dagat. Ibig sabihin, kung ang talatang ito'y pwede nang kainin, hindi kasama dito yung nasa dagat. Ba't naman yung pastor nyo, pati naman yung isda na walang kaliskis, kinakain? Wala naman din sa talata. Wala rin naman pusit dyan. Wala rin pagong. Tama. Di ba wala yung mga bagay na yan. Walang hayop dyan na walang palikpik at walang kaliskis na nakatira sa dagat o sa tubig. Ibig sabihin, kahit sabihin na pwede lang kainin, dapat may separation pa rin pagdating sa dagat. Hindi, ni lahat kain ng kain. Parang may kakilala akong ganyan Na high blood Muntik may stroke Hindi na stroke pala.
Na-stroke pala nung tiningnan doon sa lababo, may mga balat ng sugpo. Ibig Sino, sabihin sino, po, sino? ibig sabihin po, mga minamahal, pinapatunayan lamang po ng mga argumento na ito. Una, si Apostol Pedro, umakyat na sa langit si Kristo noong time na to, hindi pa rin po kumakain. Ikalawa, after ipakita yung pangitain, nanatiling hindi kumain si Apostol Pedro. Ikatlo, pinag-isipan niya yung tunay na kahulugan. Ikaapat, yung pong mga hayop na ipinakita, hindi kasama yung marumit, karumal-dumal sa tubig o sa dagat. Samantalang ang mga pastor ngayon, kinakain nila kahit na nasa tubig o nasa dagat na ipinagbawal ng Biblia. Ikalima, binatak muli yung kumot. At nung binatak muli yung kumot, ang ipinapakain ng Diyos, yung nandoon sa loob, wala yung nasa labas ng kumot. Pero yung kinakain niya ng mga pastor nyo, nasa labas ng kumot. Tama naman. Di ba, ito, nakakatawa lang isipin. Illogical sila, no? Oo, nakakatawa lang isipin. Pero logical po ito, mga minamahal. Kung ang ipinakain pala ng Diyos, yun nandoon lang sa loob ng kumot, ba't ang kinain ng pastor mo yun nasa labas? Correct. Hindi siya nakasunod sa utos. Ngayon, lilinawin po natin isa-isa ang tamang kahulugan po nito para po magkaroon ng linaw sa atin po. Pansamantala, ibalik ko po muna sa aking mga kasama. Hey, thank you, kapatid na Ray. Kapatid na Camacho. Opo, at kapansin-pansin dito, tandaan ninyo yung aklat na ito ng magawa, ito po ay naisulat sa pagitan ng 60 to 65 AD. Ibig sabihin, Matagal na, nasa langit si Kristo. bago ang 65 AD, hindi talaga sila kumakain ng karumal-dumal. Ang ating Panginoon, kung magtuturo man na pwede na kumain ng karumal-dumal na mga hayop, dapat sinabi niya, nandirito pa siya sa lupa. Di ba? Ba yan? Wala na siya, nasa langit na siya. Kung kailan naman nakaalis na Kung kailan nakaalis na, saka pa kayo nag-isip na pwede nang kainin. Dahil lang doon sa pangitain na hindi naman ninyo lubos na naintindihan. At ito pa, mga kapatid, tignan mo kapatid na John Lloyd, sa aklat ng awit ng Apokalipsis, 18:2. Tingnan po ninyo, kung talagang nilinis na ng ating Panginoon yung karumal-dumal nung mga panahong 60 to 65 AD sa pagitan niyan. Isinulat naman ng Apokalipsis nasa 90 AD. 90 AD. So, malayo ulit ang pagitan. Ano sabi ng talata? Yan na. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Nakita rin nyo? Hanggang sa 90 AD sa pangitain, meron pang mga karumal-dumal May tinuturing pa rin karumal-dumal, kasuklam-suklam. Correct. Sa tekstong Grego nga yung karumal-dumal at kasuklam-suklam parehong tumutukoy sa ibon. So sa makatwid, hindi totoo na nilinis na noong mga panahong 61 to 65 AD ang karumal-dumal na hayop. Kasi 90 AD, marumi pa Kasi rin kung nilinis na yan, dapat 90 AD, hindi na babanggit pa ng karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Nakita ho ninyo mga Ganda kapatid? Alangan naman ang magkamali rito, Biblia. Di ho ba? I-analyze nyo lang maigi. Makikita na ninyo na mali talaga Okay, binabanggit ng kapatid na Ray. Minsan may natanong ako sa dialogue Yang bang gawa, sapat na ba yan na talata? Para kainin na natin lahat ng karumal-dumal na hayop. Hindi pinakakain sa aklat ng Levitico at Deuteronomy 14. Ang sabi niya, sapat na yan. Malinaw na. Nung sa pagbalik ng ating course examen, yung bang isdang walang kaliskis, kasama bang nilinis dyan? Natarante. Bakit? Wala naman talaga, tamang kapatid na rin. Wala namang kasamang mga pantubig dyan Lapag natin ulit talata, kapatid na Unang-una, dyan. di binanggit Gawa 10:11 hanggang 12. Tignan ho ninyo, Kita na ninyo. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Ano laman? Yan. Nakita, at dooy, naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa
at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Kita ninyo walang nakalagay na at mga isda sa tubig. Wala. Eh bakit naman, sabi nga ng kapatid, ba't naman panay ang lamon ninyo ng mga Sumpo. shells, isdang walang kaliskis? Hindi naman kasama dito. Main text pa naman ninyo ito. Di ba? Alin ang may problema? Hindi yung talata. Ang may problema, yung inyong maling interpretasyon. May tama. Kaya makinig kayo, mga pastor, ha? Mga manggagawa, mga ministro na nangamamali sa diwa. Baka sakaling maituwid pa natin yan. Baka sakaling mahigpitan natin tornilyo at kayo makalakad sa katotohanan. Makinig kayo ngayong hapon, ano ang tamang interpretasyon ng gawa. Jis, kapatid Dalin. Yan, naku, nakita na niya mga kababayan. Naku po, gising-gising. Ang ganda pa naman ng talata niya. Nakala nyo, pabor sa inyo. Sablay Di pala. ba? Gagamit kayo ng talata, hindi pala pumapabor. Ayan, naku po. Yan, nakita ninyo mga kaibigan, mga kapatid, na yung kahulugan ay talaga nasa pangitain eh. Pangitain ito, ginagawang literal eh. Oo nga. Yung pagpatay, yung pagkain. Mamaya, isa-isahin natin. Ano ba kahulugan ng pagkain? Yan. Ano ba kahulugan ng pagpatay? Yan. Para makita nila, isa pa nga eh. Malaking palaisipan sa kanila yun eh. Wala nga naman yun sa dagat. Puro nasa gumagapang, nasa ibon, nasa hayop eh. Wala nasa dagat, wala sa tubig eh. O kaya naku, mag-isip-isip na po kayo mga kaibigan sa mga nagsusuri. Kaya yung gawadis na ito, talaga makikita nyo yung tamang liwanag nito ayon sa Biblia. At isa pa napansin natin kapatid na Camacho, kapatid na Ray. Isipin mo yung Diyos na nagbatas, na nagdeklara na huwag itong kainin. Dumating ang panahon, pwede nang kainin. May lalabas anong klaseng Diyos ito. Correct. Diyos na pabago-bago. Yan. Di ba? Ang Diyos natin, hindi pabago-bago eh. Ewan ko sa kanila kung ang Diyos nila, pabago-bago. Yun kasi magitin ko sana eh. May Diyos kasi pabago-bago. Kasi inanaisip ko, unahan na kita eh. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, pag-isipan po ninyo, yung Diyos natin na nagbigay nito, na nagdeklara mismo sa bundok ng Sinai, na sa panahon ng mga Israelita, pinagkatiwala ito. Halimbawang dumating ang Panginoon. Sa panahon nila, hindi sila kumakain, halimbawa. Ngayon, yung panahon yun, kung mayroon mang kumakain, hindi masusunog. Ngayon, pagdating dito, yung mga kumakain, hindi masusunog. Anong klaseng hatol ang gagawad ng Diyos dyan? Di ba? Hindi pantay, no? Hindi patas. Unfair. Parang yung Sige. Parang yung argumento ni Doc Medina, kung familiar kayo sa kanya. Yung sa Arcillas, parang ginawa niya ng illustration. Pagdating ng panahon, sasabihin daw ng ng isang tao, Panginoon, bakit yan? Ba't nasusunog yan sa impyerno? Sabihin daw ng Panginoon, kumakain kasi yan ng baboy. Ako, hindi ako kumakain swerte mo kasi ipinanganak ka, pinapakain na si baboy. Parang ang pangit, di ba? Ang pangit tingnan. Pareho lang kayo kumain Nataon lang na magkaibang panahon yung pinagkapanganakan ninyo. Ang nangyari na siya, ikaw na-absuelto, siya hindi na-absuelto. Sige. Sa kagandahan pa niya, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, isipin mo yung mga apostol, pagkatapos ang propeta. Hindi pwedeng hindi pwedeng magkontra. Hindi pwedeng sila ng paniniwala. Isipin mo sa panahon ng propeta, hindi pinakakain. Pagdating sa apostol, pinakakain. Pareho yung mga lingkod ng Diyos ito, hindi pwedeng magtalo baka sa panahon nito, pag kumain, masusunog pagdating dito, pag kumain, hindi masusunog. Di ba, nakita yun? Saka na natin muna babanggitin yung mga talangya. Maganda mo nang dito tayo mag-focus sa Acts chapter 10. Ayan, ngayon, nakita natin, inutusan si Pedro. Pedro, magpatay ka, kumain. Nasa pangitain nung magising, nag-isip siya. Ang nakakalungkot, itong mga bumabasa, basta kain, hindi mo na iniisip. Nakakita. Nakabasa lang nung talata, Pedro, ang nilinis ng Diyos, huwag mo na ipalagay na morim Ay, dinukwang kagad Hindi nag-isip. Hindi na. Samantalang si Pedro nag-iisip. Sabi nga niya, ano kayang kahulugan ng panaginip o pangitain na yun? Yung iba, hindi na nag-iisip, hindi na nagtatanong Nung mabasa lang naman, kain na. Pag sinabing linis, linis na. Correct. Hindi na nag-iisip. Sa isa pang kagandahan nito, pinaliwanag ng Espiritu Santo. Tama. Ang problema sa iba, parang walang Espiritu Santo nagpapaliwanag. Minsan yung interpretation,
Ay, labo-labo. Kapatid na rin, kapatid na Camacho. At saka dito mo makikita, kapatid na Lino, Brother Ray, yung relationship ng ating Apostol Pablo at ng Apostol Pedro at ng Panginoon Kristo, talagang magkakakilanlan sila sa isa't isa. Opo. Alam ni Pedro na may mga bagay na sinasalita ang Panginoon Kristo na may lalim ang kahulugan. Tama. Kaya kinakausap siya, alam ni Pedro, may kahulugan ito. Opo. Kaya hindi agad siya dumudukwang o dumadampot ng sinasabing karumal-dumal na nilinis. At pinagtitibay niya, Panginoon, anya, hindi ako kumain ng anumang karumal-dumal, kailanman. Yan. Kaya nangatwiran Di siya ba? Oo, kasi magkakilala sila. Kaya iniisip niya, ano kaya kahulugan ng pangitain ito? Kasi Alam niyo alam mga niya hindi kapatid, papakain. by context, malalaman niyo ang dahilan bakit ibinigay yung pangitaing yan. Hindi lalabas ang talatang ito nang walang pinagmulan, walang pinaguhugutan ng kwento. Tama. Ano dahilan? Doon sa talatang 1 kasi, mayroon dong isang lalaki Yan ang context. na matatakutin sa Diyos Bago ko ibigay kay kapatid na Ray, babanatan ko na muna to. Yeah. Sige. 1, Agis 1 ng gawa. Ito na yung context niya. Yung context. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, Centurion Centurion. ng Panghagupit pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. O mayroon ding tong karakter, si Cornelio. Lumalabas si Cornelio, hindi siya kabilang pasabayang Israel. O sabayan ng Diyos, I mean. Kasi Hintil. si Cornelio, isang ano ito hintil. Isang hintil. Yan. Tuloy natin sa talatang 2. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So may katangian si Cornelio na mapaglingkod sa Diyos. Pero isa siyang hintil. Tuloy natin sa 3. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na may oras na 9 ng araw. Sa atin yung 9, 3:00 na po ng hapon yan. Na pumapasok na patungo sa kanya sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. Tuloy. At siya, sa pagdating niya sa kanya, Pagtitig. At siya, sa pagtitig niya sa kanya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, dinidinig ng Diyos pati panalangin ng mga hintil na gustong maglingkod sa Panginoon. Tuloy. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jope. Ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Nakikita nyo na yung views, mga kapatid. Papalapit na kay Pedro, Tuloy. Siya'y nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Tuloy. At nang umalis ang anghel na sa kanya'y nagsalita, ay tumawag siya ng 2 sa kanyang mga alila at isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parate. Napipicture nyo yung kanyang pangyayari, Tuloy. At nang maisaysay na sa kanila ang lahat ng bagay, sila'y, yung 3, sila'y isinugo ni Cornelio. Saan? Sa Jope, kung saan nandun si Pedro. 9. Nang kinabukasan nga, samantalang siya'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na 6. Nagkaroon na ng kaugnayan tuloy. Eto na. May kaugnayan na. Pumasok na yung pangitain kay Pedro. Ano dahilan? Bakit pumasok ang pangitain kay Pedro? Ayon sa context. Inihahanda na si Pedro sapagkat may mga hintil na darating. Para yung mga hintil na yon, maunawaan ni Pedro na dapat tanggapin ng mga Hudyo.
Kasi sa konsepto ng mga Hudyo, hindi nila kinakausap ang mga Gentiles. Ang tingin nila sa mga Gentiles, mga maruming tao, Yan. mga karumal-dumal, hindi kabahagi ng bayan ng Diyos. Kaya ipinrepair ng Diyos ang isipan ni Pedro sa pamamagitan ng pangitain para matanggap niya, makausap niya at mapuntahan niya si Cornelio na nangangailangan ng mensahe ng Panginoon. Yan muna ang pansamantala nating paglaladlad ng kanyang konteksto. Mamaya dadagdagan pa ho natin. Ayan, Sige po. susundan. Kung mapapansin po ninyo, hindi pala basta ipinakita yung pangitain kay Pedro. May mga naunang tagpo o pangyayari muna na naganap bago dumating yung pangitain. Alam nyo po, hindi alam kung paano i-connect ng mga pastor. Yung kaugnayan ni Cornelio doon sa pahintulot ng Diyos na kainin ng baboy. Correct. Kasi walang connection. Wala. Nonsense. Bakit po? Kasi ano naman pakialam ni Cornelio kung pahintulutan na si Pedro na isang Hudyo, kumakain naman talaga si Cornelio dahil hintil siya. Walang connection, walang sense. Pero alam nyo po, kagaya po ng tinatalakay po natin, doon po sa verse 10, sa verse 1 na tinalakay ni Brother Camacho, meron pong naunang tagpo. Ito nga po yung pagtawag sa sambahayan ni Cornelio. Si Cornelio, kagaya ng binanggit ni Brother Camacho, ay isa pong hintil. Ano po yung pinakalundo nito? Kasi po, mayroong pagliligtas na gagawin ang Diyos. Ang bababaw ng mga pastor nyo para bigyang pakahulugan na paglilinis lang sa pagkain. Pero by context, pagliligtas talaga ng Diyos ang gagawin niya dito. Pansinin nyo po, Salvation basahin yan. ko ulit yung verse 4. Bago ko po ituloy. Verse 4, 10 verse 4 ng gawa. At siya, sa pagtindig niya sa kanya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harap ng Diyos. Napansin niyo po ba? Si Cornelio kasi based sa kanyang background, napakabuting tao. Yes. Napakabuting tao na naglilingkod pa sa Diyos, pilantropo pa, tumutulong, naglilimos. Tama. Ang gusto ng Diyos, iligtas si Cornelio. Pero ayon sa talata, hindi pala sapat yung gawa para ka maligtas. Kaya ang sabi sa talata, yung mga panalangin mo, paglilimos mo, o sa ibang salita, yung gawa mong mabuti, napailan lang na isang alaala. Hindi ito naging sapat para maligtas siya. Pero, naging daan naman to para maalala siya ng Diyos. Correct. At nung naalala siya ng Diyos, gusto siyang iligtas, kagaya yan ng konteksto doon kay Noe. Noong nasa ibabaw sila ng dagat, biglang binabanggit yung salitang at naalala ng Diyos si Noe. After nun, ililigtas agad ng Diyos si Noe. Diyan din sa talata, napailan lang na isang alaala yung mabuting gawa ni Cornelio. At dahil hindi ngayon sapat para maligtas, gumagawa ngayon ng paraan ang Panginoon para iligtas si Cornelio at ang kanyang sambahayan. Kaya po ano ang ginawa ng Diyos? Dahil nga po hindi sapat yung mabubuting gawa ni Cornelio, ang sabi dyan sa talata, pag itinuloy po natin yung konteksto, ay iniugnay naman si Cornelio doon sa sugo ng Diyos, which is si Apostol Pedro. Ngayon, kagaya ng binanggit ni Apostol Camacho. Ngayon, kagaya ng binanggit ni Brother Camacho, hindi basta-basta lalapit si Pedro. Hindi siya basta-basta lalapit doon. Hintil kasi yun eh. May discrimination during May the time. discrimination. Kung sa atin, sa Pilipinas, mayaman at mahirap. Sa Amerika naman, Negro puti. black and white. Yes. Sa kanila naman, between Jews and Gentile. Yan. Ang turing nila sa mga Gentile is marumit karumal-dumal. Kaya kung basta na lamang iuugnay ng Diyos si Pedro kay Cornelio, didistansya si Pedro. Hindi niya yung basta lalapitan, hindi niya yung basta tatanggapin. Bakit nga po? Kasi nga po, ang pananaw ni Apostol Pedro that time, hindi po malinis o marumit karumal-dumal ang mga hintil. Kaya ano po yung ginawa? Nagpakita ng isang vision o isang pangitain. At kung itutuloy natin, Gawa Gs talatang 17, ito naman po yung sumunod na record. Gawa Kapitulo Gs talatang 17. Pakilagay po After sa ng pangitain. screen. After na po ito ng pangitain.
Samantalang nanatitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Kagaya ng binanggit ni Kalino kanina, yung iba basta kumain eh. Yeah. Si Apostol Pedro, natitilihan na tapos iniisip ang kahulugan ng pangitain. Talagang alam niya meron itong kahulugan. Hindi ito kagaya lang ng kaisipan ng mga pastor na pinapakain na ang marumit karumal-dumal. Meron itong malalim na kahulugan. Ang sabi sa talata, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. 18. At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanganunuluyan doon. 19. At samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. May follow-up? May follow-up. Ituloy ko sa talatang 28. 28. Mahaba, no? Masyadong mahaba. 28. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo, si Apostol Pedro na nagsasalita nito noong nakausap niya na yung mga sugo ni Cornelio at iniharap na si Pedro kay Cornelio, nangaral na siya. Ang ginawa dito, sabi niya, nangatwiran pa nga siya sa kanyang pangaral. Ang sabi dito, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisamang lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos. Kanina, di ba, pinag-iisip niya yung kahulugan? Nung dumating yung Espiritu Santo, huwag ka magatubili, sumama ka. Sumama ka kasi ililigtas ko rin sila. Naliwanagan na siya noon. Ngayon, naliwanagan ngayon siya. Ito yung interpretation. Tingnan nyo, ang layo sa interpretation ng pastor nyo. Ang sabi sa interpretation ng pangitain, ang sabi, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisamang lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao, hindi baboy, hindi sugpo. Yan. Sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Meaning to say, kung ibubuod po natin yung vision po na yan po ay paghahanda kay Apostol Pedro sa pagtanggap sa mga hintil, kagaya po ng binabanggit ni Brother Camacho. At nung lumapit na si Apostol Pedro kay Cornelio, kasi nga, na sabihin na siya ng banal na Espiritu at naunawaan niya na yung kahulugan ng paglilinis na gagawin ng ating Panginoon Diyos, ang ginawa po niya, siya po ay nangaral. Kaya po yung magandang alamin diyan, ano ibig sabihin ng magpatay at kumain. Isa-isay natin mamaya. Kasi iniisip kasi nila, magbigay lang ako ng konting view, iniisip kasi nila dyan, kung tao kahulugan yan, ibig palang sabihin, inuutosan ng Diyos si Pedro na pumatay ng tao at kumain. Grabe. Grabe ang kahulugan. Pero dito nakita po natin na ito pong pangitain ay paghahanda. Paghahanda kay Apostol Pedro sa pagtanggap sa mga hintil. At pagkatapos po niyan, ibinuka niya na yung kanyang bibig at nangaral kay Cornelio at sa kanyang sambahayan. Pansamantala hanggang dito po muna ako. Itutuloy po natin makasama. Yun, ako, napapasarap tayo mga kapatid, mga kaibigan. Alas 4 gis na. Ano po? Kaya talagang pag sinudsud nyo talaga, para kayo nagbabasa talaga ng isang sharing nakakapanabik. At para bagang nararamdaman ko sa mga nanonood sa atin. Ako nasasabi kayo, tuloy nyo lang ako na talagang talaga kahulugan yan. Nabibitin ba? Para bibitin sila, di ba? Okay, mga kaibigan, mga kapatid, unti-unti na ninyong naliliwanagan. Kasi Pedro, naliwanagan no? Nung pakiusap ng banal na Espiritu. Sana dito sa ating mga nanonood, ang pakiusap din sana natin, no? Bulugan din ng banal na Espiritu. Amen. Kung papaanong si Pedro ay sinabihan ng Holy Spirit, huwag kang mag-atubili, sumama ka sa kanila. No? At doon nga,
huwag mong tawagin karumal-dumal yung tao na aking nilinis. Sana ito rin ang maging isipan ng ating mga kababayan. Yung tamang liwanag ng Acts 10 ay hindi tumutukoy sa literal na hayop na malinis o marumi man. Ang tinutukoy nito walang iba kundi mga tao. Tama Yun na nga ang binanggit sa kapitulo, sa talatang 28 ng Gawa. Opo. Ang kagandahan pa dito, kapatid na rin, kapatid na Camacho, isipin po ninyo, 3.5 years bago umakyat si Kristo, magkasama sila ni Pedro. Oh. At ikalawa rito, hindi ba alam ni Pedro na doon sa Marcos 7:19 nilinis na? Oh, kasama Pagdating sa rin Acts siya 10, nun eh. yes. Oh. Tapos pagdating sa Acts 10, nilinis na uli. Oh. Bakit hindi alam ni Pedro bata? Hindi ba, Panginoon, nilinis mo na yung nakaraan? Oh. Ba't ngayon nilinisin mo pa uli? Correct. Di ba? Dapat ganun eh. Tama. Pero ito ang maganda. Binigyan ng pangitain. Oh. Nung magising si Pedro, titilian eh. Oh. Sabi niya, ano kaya kahulugan ng pangitain mo? No? Nag-iisip siya. Isip siya, oh. Sana ito rin maisip ng mga kababayan natin, eh, no? Oo. Ano kaya yung Acts 10? Literal ba yun? Symbolic ba yun? Sino ba tinutukoy ng mga tao? Yeah. Sana nag-iisip din, eh, no? Oo. Kaso, ang malungkot dito, kapatid na rin, kapatid na Camacho, buti may Holy Spirit na bubulong kay Pedro, eh, no? Oo. Dalangin natin, sana yung Holy Spirit matanggap nila. Amen. Na ituro din sila sa tamang liwanag ng Acts 10. Amen. Yan, kapatid na rin, kapatid na Oh, Camacho. si Pedro, katulad sinasabi mo, iniisip kahulugan. Nung mabasa ng mga pastor na bulaan to, iniisip, ano kaya magandang luto sa baboy? Magkaiba eh. Di ba? Magkaiba eh. Si Pedro tsaka yung Panginoon, may close din sila, kaya magkakilala sila sa isa't isa. Yung mga bulaang pastor ngayon, kaya hindi nila maunawaan, di talaga nila lubos na kilala Panginoong Kristo. Walang Holy Spirit, eh. Oh, yeah, walang Holy Spirit. Kaya, pag kayo'y kinatok ng Holy Spirit, pakinggan ninyo. Huwag ninyong pigatiin. No? At tandaan ninyo, uulitin po namin, ang sentro ng usapin ng Acts 10 ay hindi patungkol sa pagkain ng literal na hayop na karumal-dumal. Ang pinakasentro pong usapin sa Acts 10 ay salvation. Amen. Pagtanggap sa mga Gentiles. Oh, kaya wag niyong ipapasok dito yung usapin na kailangan kainin na karumal-dumal dahil hindi yun ang center na mensahe ng Acts 10. Oh, ngayon, sabi nila dito, Brother Ray, hindi dual meaning yan eh. Wow. Wow, ah. Ganyan din ang Diba? interpretation. Oh. Ganyan ko rin kinakatwiranan yan eh. Oh, dual meaning yan eh. Oh, alam niyo ba't nila sinasabing dual meaning? Kasi si Pedro pupunta kay Cornelio na isang hintil. Sa lamesa ni Cornelio, may mga karumal-dumal Talaga doon. lang, ha? Wow, ayos yun ang galing ah. Deliberation din nila, eh, no? Sana all, ah. Oo. Kasi Satanas matalino yan eh. Mag-i-inject din yan ng Counterfeit. additional idea eh. Oh, wrong method nga lang. Oh. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo si Cornelio hindi basta-bastang tao. Yeah. Oh, isa siyang leader. Oh, doon sa binasa natin. Isa siyang pinuno. At ang isang pinuno, kapag yan ay nag-iimbita ng kanyang pinagpipitagang iimbitahin, hindi po yan maghahanda ng pagkaing laban sa kanyang iimbitahin. Tama. Oh. Ganyan po ang konsepto ng mga tao noong mga sinaunang panahon. Ang ihahanda sa iyong pagkain, yung paborito mo. Yes. Oh, alam ni Cornelio, ang mga Hudyo hindi kumakain Tama. ng karumal-dumal. Naku po. Kaya nang inimbitahan niya at nagkaroon ng hapag, kasama na si Pedro, wasahan ninyo, walang nakahain diyan ang karumal-dumal. Tama. Oh, sapagkat magagalit si Pedro pag nagkataon. Oh, masisira ang kanyang tinatayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kilala niya si Pedro. Hindi ako makain ng karumal-dumal. Napatunayan na nga natin, binasa natin. Kaya ang ihanda niyan, yung pagkaing angko para sa mga Hudyo. Oh, ganyan po yan. Kaya nga yung binasa ng kapatid na Ray, balik natin. Gis 28, yung katuparan ng mensahe. Ito sabi, sinabi niya sa kanya, nalalaman ninyo na hindi matwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. Nakita niyo ba, pinag-uusapan ba yung pagkain ng karumal-dumal? Hindi. Ang pinag-uusapan, yung relationship ng Gentiles Gentiles. at ng mga Jews.
Kaya sabi rito, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang tao Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na ano? Na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Hindi sinabi ng talata na sino mang tao'y at alinmang makarumal-dumal na hayop ay huwag ko nang tawaging marumi o karumal-dumal. Hindi ganon ang pagkakasabi. Ito ay hindi dual application, single application lamang ito. Maliwanag sa talata ng pinag-uusapan, sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Binigyan pa yan ng emphasis sa sumunod pang talata. Baba mo kapatid na John Lloyd, sa 34. Yan. Tuloy natin 35. Amen. Sabi rito. At Gawa, Gs 34. Tuloy mo na sa 34. 35. Yan. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nga Yan. natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Hindi sinabi nagtatangi ng mga hayop. Pause muna tayo riyan. Sabi ng Kalino, hindi sinabi ng talatang ito na natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga hayop. Hindi. Hindi yung dual application. Single application para lang sa mga taong pinag-uusapan. Tama. Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng ng mga tao. Tuloy natin 35. Kundi sa bawat bansa na may takot sa Kanya Yan. at gumagawa ng katwiran at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang sentrong mensahe ng Gawa Gs. Salvation, hindi yung pagsubo ng karumal-dumal Yan. sa bibig, kapatid Dalito. Okay, thank you kapatid na rin, kapatid na Camacho. Nakita po ninyo, napakaganda ng atin pong pinag-uusapan na may kinalaman sa ano ba ang tamang pakahulugan sa Acts 10. Di ba? Kaya nakita po ninyo, inisa-isa, magmula rito sa chapter 10, verse 1, magmula kay Cornelio, sa kanyang mga tauhan, tapos si Simon ang magluluto ng balat, si Simon Pedro, may pinamagatang Pedro, nanunuluyan. Nakita nyo? Kaya yun sa 28, ang totoo kapatid na Ray, kapatid na Camacho, Bible study nangyari rito. Kasi gustong makarinig ng salita si Pedro, ay si Cornelio, pati mga kasama. Kaya pag sinudsud nga ang buong chapter na yan, makikita nila eh. Kaya si Pedro ayaw talagang sumama. Bakit? Ang tingin nga niya sa mga hintil, karumal-dumal eh. Kaya yung sagot niya, sabi ng Diyos sa kay Pedro, magpatay ka, kumain. Ano sagot niya? Hindi ako kumakain kailanman ng karumal-dumal. Kaya yung 28, ang tao wag mo nang tawaging karumal-dumal. Yun eh. Tama. Yun yung sa anong talatang yun eh. Ngayon, ang maganda pa rito, pinaliwanag sa kanya ng Diyos, nung magkita ngayon sila ni Cornelio, niluhuran siya eh. Kaya yung paksa niya rito yung sa talata niyang ito eh. Ngayon, pagdating dito, makikita natin yung salitang nilinis. Po. Alin mo talaga nilinis dito? Kapatid na John Lloyd, pakilagay mo nga sa 15:9 ng Gawa. Nilinis eh. Alin pa yung nilinis dito? Ayan, 15:9. At tayo hindi niya itinangi sa kanila. Na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Nilinis. Hindi ang hayop. Sila. Yun, hindi niya itinangi. Nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Yan yung mga hintil. Na sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya doon sa kabilang sa kumot, sari-saring hayop. Ibig sabihin, magkasamang Hudyo, magkasamang hintil. Yun po ang talagang kahulugan po nun. Si Pedro Hudyo, ang si Cornelio, hintil, ayaw makisalamuha. Pero sabi ng Holy Spirit, di, sumama ka. Diba? Nakita niyo mga kaibigan? Kaya pagdating sa 28, ay, ngayon ay pinatalastas sa akin ng Diyos na sino man tao. Diba? Huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Kaya 34, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Hindi yung liwanag eh. Kaya nangyari niya kay John Lloyd, Bible study. Nabinyagan si Cornelio, pati yung mga tauhan niya eh. Pag nakita yung istorya, ngayon, nasa 420 na tayo. Ilagay na natin pinaka-climax nito. Sige. Nakita na nila, napanood na nila yung konteksto. Ano ngayon ang ibig sabihin ng salitang magpatay ka at kumain, kapatid na rin, kapatid na Camacho. Ayan. Ito nga po yung isa sa mga, halimbawa, pinakita na namin yung kahulugan talaga nito. Ito yung pinapasok nilang argumento. Ang sabi dyan sa talata,
magpatay at kumain. Kung tama ang interpretation ninyo mga Adventist na ang kahulugan ng mga hayop diyan ay mga tao at pagkatapos ay inutusan ang Diyos na pumatay at kumain, Yan. aba, ito ay ibig sabihin pala, ipinag-uutos pala ng Diyos na magpatay si Pedro ng tao at kumain. Isipin po ninyo, Pagka ganun, ito ay isang pangitain. Ito ay isang vision. Alam naman natin na kapag vision po, kapag isa po siyang talinhagang salita, parang iba pa yung salitang talinhaga kapag ito ay isang pangitain o isang vision, nakikita natin na hindi dapat ito laging unawain na literal. Hindi po ito dapat laging unawain na literal sapagkat ito nga po ay mayroong ibang kahulugan. Ngayon, ano kahulugan ng salitang magpatay at kumain? Alam niyo po mga minamahal, sa Bible po, yun pong pangangaral ng Ebanghelyo, yun salita ng Diyos kasi, Brother Lino, Brother Camacho, ito ay tabak na mayroong dalawang talim. Yan. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Sokristo, kung ang mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkatisod, dukitin mo ito, tapos itapon. Maigi nang pumunta ka doon sa langit na isa ang mata kaysa dalawan, mapunta ka sa impyerno. Kung ang kamay mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo to, tapos itapon. Di bali na makapunta ka sa langit na isa ang kamay kaysa dalawa, na buong katawan mo naman ang ilalagay sa impyerno. Alam natin ang kahulugan po niyan. Alam po natin na ang salita ng Diyos, pinapatay niya yung masamang pagkatao natin. Kagaya po yan ng espada na mayroong dalawang talim na kayang patayin ang ating masamang pagkatao. Kaya ibig sabihin, nung sinabi ni Apostol Pedro na magpatay ka, ibig sabihin po niyan, mangaral siya ng ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo o salita ng Diyos, ito nga po ay mayroong tabak na mayroong dalawang talim. Yung salitang kumain naman, pagkatapos kasing pangaralan ng ebanghelyo, hindi mo na dapat ituring na hindi ito malinis, kundi ito ay dapat mo nang tanggapin. Yung pagkain kasi, ito ay, ang isang kahulugan nito is pagtanggap. Amen. Kagaya po ng mababasa sa Juan, sa 6 ang talata ay 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Pansinin po ninyo, ito'y talinhaga rin ng Panginoong Sokristo. Yun daw kakain at iinom yung kanyang laman at ng kanyang dugo, ang sabi sa talata, siya'y nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ibig sabihin, magsasama na sila. Kapatiran na yung magiging turingan. Hindi na siya ituturing na taga-ibang lupa. Kaya nung sinabi po sa talata na si Apostol Pedro, magpatay ka at kumain, ito'y related sa salvation, pangaralan mo sila at tanggapin mo na sila. Huwag mo na silang ituring na hindi kapatid. Ito po yung kahulugan po ng nasabing talata, may kinalaman po sa pagpatay at pagkain. Ganon din po, yung salitang pagpatay, yung sa Greek ay tho. Tho. Ang kahulugan po niyan by definition is positive. Meaning to say, ginagamit po yung salitang pagpatay, yung tho, para po sa malinis na hayop. Hindi po para sa karumal-dumal. Ang isang halimbawa po niyan, kapag sila po ay maghahandog ng hayop na malinis. Ang gagawin nila, papatayin po nila. Yung term din po doon na ginagamit na pagpatay is tho. At yung salitang tho, hindi po ito ginagamit bilang pagpatay sa marumi. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung kahulugan sa Greek ng salitang pagpatay o tho, nangangahulugan pala ito na parang sinasabi ng Diyos, kumuha ka ng malinis na hayop, patayin mo at kainin mo. Hindi pa rin ito lalapat doon sa interpretation na pwede nang kainin yung marumi. Sapagkat yung kahulugan nga ng salitang tho o pagpatay is pagpatay ng malinis, hindi ng marumi. Ibig sabihin, nais na ng Diyos na ituring na itong mga hintil na ito na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, hindi na nga sila dapat ituring na marumi. Yun pong magpatay at kumain, ito'y nangangahulugang mangaral ng ebanghelyo at tanggapin na sila sa loob ng bayan ng Diyos. Brother Lino. Okay, thank you kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Bilang karagdagan, bago ko bigay kay kapatid na Camacho, ay
Si Pedro inutusan na magpatay ka at kumain. Bukod doon sa sinasabi mo, kapatid na rin, bilang karagdagan para sa ating mga viewers. Kasi pupunta si Pedro sa kay Cornelio. Gagamit, anong instrumento ang paggamit ni Pedro para patayin niya? Si Cornelio. Ayan. Sa pamagitan ng salita, kaya nga sabi na Epeso, yung tabak ay katulad ng salita. Yung tabak, ayan, sais ng Epeso. Huwag mo nang buklatin. Maliban na kumingi ng mga talata yung mga yan. Ngayon, yung namang salitang kumain. Naalala nyo si Kristo, no, makasagupa niya yung babae Samaritana. Tapos ang mga alagad ay umalis. Tapos ang sabi, Guro, eto na yung tinapay. Sabi niya, kumain na ako. Sabi niya, sino nagbigay sa'yo? Sabi niya, pakinggan nyo ha. Sa Kapitulo 4 na aklat ng San Juan, simulan natin sa talatang 31 ba yan o 32? Bubuklat na ako. Baka tayo magkamali niyan. Ayan. 34 lunduan yan eh. Ayan. 4 ng San Juan. Tignan ko ha. Okay. 34 ba? Sige. Okay. Tama. Ayan. 31 hanggang 34. Ayan. Sige, ayan na. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Si Pedro, kumain. Anong ibig sabihin? Yung utos sa kanya ng Diyos, ginanap ni Pedro. Ayun yung salitang pagkain. Isa pa yan sa pakahulugan, kapatid na Camacho, kapatid na rin. Bigay ko na sa'yo. Kaya malawak eh. Malawak ang kahulugan ng pangitain. Kaya hindi ito makita ng iba. Kasi ang magdadala talaga, Brother Lino, ng tunay na aral, bayan ng Diyos eh. Tama po. Kaya nauunawaan natin bakit din nila lubos na maintindihan ng Biblia. Sabi rin kasi ng Biblia rin na maraming nagsisipag-aral, kaya lang hindi sila nakakarating sa pagkaunawa. Kasi, hindi nila isinusuko yung sarili nila sa Diyos at ayaw nilang hanapin yung tunay na iglesyang sa Diyos. Ang ginagawa nila, gusto lang nila maitayo yung sariling kanila. Kaya nadidim lang sila eh. Alam niyo, yung si Satanas, binubulag talaga niya yung mga ministrong ayaw pasakop sa katwiran ng Diyos eh. Kaya mapalad tayo ngayong hapon sapagkat natutuklasan natin ang tunay na pag-aaral sa banal na kasulatan sa tulong ng iba't ibang mga platform ng Seventh-day Adventist. Ngayon, meron pa nga tayong narinig dyan pamemiloso po nila, Brother Lino, kapatid na rin Ganun ba? Sabi, hayop dyan meron ba anyang tao, apat ang paa? Talaga. Di ba, may mga gumaganyan pa Ang gusto lumusot no? Makalusot lang maidaos lang ba? Pero mga kapatid, hindi na ito kailangan. Yung mga ganitong pamemiloso po. Paiwas na yan Paiwas na yun Pero kung susundan natin, ang Biblia, tumutukoy din naman talaga Yung hayop, pinatutukoy din naman niya sa tao Tama. Tignan nyo, kukuha tayo ng halimbawa. Doon sa Mateo, sa 7:6. Tignan ho ninyo Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Tignan ninyo, ano po tinutukoy? Bagamat ginagamit yung hayop, pero ang tinutukoy dyan, tao. Apat ang paa. Di ba na may apat ang paa? Kaya pamimilusok po ninyo, hindi uubra Brother Lino, may apat bang paa na tao? Ano ito biblical na usaping ito. Kung masagot meron. Ano naman? Tatanggapin mo ba na mali kayo? Kumbaga, magiging ganyan ang usapin. Ito na, basa natin meron, di ba? Ang isa pa niya, bago mo ituloy, kapatid na Camacho, kayo'y aking mga tupa. Apat ang paa nun. Diba? Apat ang paa nun, tupa pero patungkol sa tao. Di ba? Ito namang mga ganid na ito, turing naman sa kanila, baboy. Di ba? Huwag ihahagis yung perlas sa baboy. Ano ba yung perlas? Yung salita ng ating Panginoon kasi niyuyurakan lang nila. Kaya mga kapatid, hindi uubra. Sabi naman ng iba pangdugtong na pamemiloso po Kasi may mga nagliliparang mga ibon meron bang tao na ibon? Mga ganyan. Kumbaga ano na lang maisip basta lang lumusot. Gusto lang lumusot talaga Ayaw lang tanggapin Ayaw lang talaga.
Oh, kumbaga pag hindi mo masagot, panalo na eh. Parang ganun eh. Kahit na hindi sumusunod sa context. O, tignan, babasa tayo ha. O, 46:11 ng Esayas. Bago kong bibigay kay babalik ko kay Kalino. Tignan ninyo ha. Isayas 46:11. Naku, yun na. No. Ano lang ito sa mga pamemulyoso po nila. Oh. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking silita, akin namang papangyarihin, aking panukala, akin namang gagawin. Oh, ginamit din dito yung ibong mandaragit. Pero para kanino patungkol ang ibong mandaragit? Tao. Oh, sa tao. Gumagawa ng Kaya alam nyo, kahit saan kayo lumusot, pag Biblia pag-uusapan, hindi talaga kayo makakalusot. Manapa, tanggapin ninyo ang katotohanan na hindi pinagduduldulan sa talatang ito na pwede nang kainin ang literal na hayop na karumal-dumal. Kundi ito lamang ay kumakatawan sa pagliligtas ng Diyos sa pagtanggap sa mga Gentiles, kapatid Darino. Okay, kapatid na rin, kapatid ng Camacho, dumating na tayo sa 4:30. Kaya bigyan muna natin ng daan ang mga tanong ng ating mga kasama sa ating platform, ano? Yan, Brother Nabitin ka ba? John Lloyd. Yan. Sige. Isa-isahin na natin itong mga tanong ng ating mga kaibigan. Kahit na nakaraan, sige lang po kung aabot pa po tayo doon sa oras. Oo. Pero unahin mo itong nasa ating bago. Okay? Wala na bang ililiit pa yan? Ano daw sabi? Yan. Kapatid na, Patrick Gonzales, magandang hapon po. Yan. Parang natapos Kapatid na yung tanong Lino, kapatid Fernando, kapatid na Ray, galing po kayo sa ibang pananampalataya at dating kalaban at tutol sa SDA. Question ko po is, paano po umikot ang lamesa at nagbago ang ihip ng hangin at nabago ang inyong isip at paniniwala at now SDA family na? At ano po ang mensahe niyo po sa mga buwisit na mga dragon na patuloy na tumutulig sa SDA na ayaw kayo tantanan na buwisit na naman hapon ko? Siguro Alam niyo, sa mga viewers pagpasensya niyo na po, ganyan lang ho talaga termino ni kapatid na Patrick. pag-good vibes lang Naglalambing lang ho yan. Hindi ho naman talaga nagbubuisit yan. Termino lang niya yan. Oo. Kaya ako, feel ko hindi naman siya talaga. Yan ay ginigising lang ho ang ating isipan, ang ating diwa. Kapatid na rin, kapatid na Camacho, maganda yung kanyang tanong. Sa akin, masasabi ko dyan, yun sa mga doon sa mga tumutuligsa sa SDA at ayaw tanggapin yung aral. Siguro pinakamensahe ko dyan is good luck, galingan nyo. Lagi ko yan silang ipinagpipray. Kasi yung aking pamilya, hindi naman lahat pa Adventist. Actually, sa side ko, hindi pa talaga Adventist. Ako palang Adventist. Sa side naman ng asawa ko, yun ang mga Adventist talaga. Kaya lagi kong pinagpipray po yan. Yung mga tumutuligsa naman, yung mga hindi naniniwala sa aral ng Seventh-day Adventist, lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon na sana buksan din yung puso. Walang imposible. Ako nga na dating mang-uusig ako na dating anti sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Ngayon, isa sa nagde-defend at nangangaral ng pananampalatayang Adventist na nakasulat sa Biblia. Kaya ako po, pinagpipray ko po talaga dyan. Kaya, paano naman nangyari na nagbago yung ihip ng hangin? Kasi po, ang Holy Spirit kapag kumilos, hindi mo talaga kayang tawaran yung kapangyarihan. Hindi natin kayang tawaran ang kayang gawin ng banal na Espiritu. Kahit yung pinakamatigas na puso, kaya niyang baguhin at bigyan ng pusong laman. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na bunga din sa awat tulong ng Panginoon. Tayo kasi nagsikap talagang maglingkod sa Panginoon. Pansinin niyo po yung sa Acts 10, si Cornelio. Si Cornelio yung naglilingkod. Si Cornelio ay mayroong pusong matuwid. At nung nakita ng Diyos yung puso ni Cornelio, gumawa siya ng paraan para maligtas. Opo. Time will come, baka ikaw ngayon na nanonood. Tama. Naghahanap ka ng katotohanan. Pero ang puso mo ay nasa Panginoon. Naghahanap ka ng katotohanan. Handa kang umiwas sa kasamaan. Handa mong ipagpalit ang lahat alang-alang kay Kristo. Time will come, baka magkasama na tayo dito. Amen. Nagbabago ang ihip ng hangin. Bakit po? Sapagkat ang Diyos tumitingin sa puso, hindi po sa bulsa, hindi po sa kakayahan, hindi po sa material na bagay, kundi yung iyong puso
kung ikaw ay may nasa na maglingkod sa Panginoon, Tulad ni Cornelio. time will come, kagaya ni Cornelio, tatawagin ka rin sa loob ng pananampalataya sa tulong po ng mga sinugo, ng mga mangangaral ng Ebanghelyo, kagaya po ng paglilingkod sa inyo ng programang ito. Kaya kung ikaw ay kinakatok ngayon, huwag ka na mag-atubili. Kung matagal ka nang nag-aaral sa pananampalatayang Adventist, bakit hindi mo na subukan ngayong Hindi mo sumama yakapin, ano? sa kapatiran at sumamba sa Panginoon tuwing araw po ng Sabat? Amen. Ganon din po sa bawat pagpupulong ng mga Seventh-day Adventist. Makikita mo, masasagot din yung tanong at sasabihin mo, salamat Panginoon, tinawag mo ako sa loob ng tunay na iglesia. Amen. Yan po masabi ko dyan. Parang gusto kong magpabinyag uli. Kapatid na Kamadya. Okay? So, siguro dadagdagan ko na lamang sapagkat lahat naman kami naririto ay nakaasa at iniligtas ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Matigas man ang ating damdamin noon, pinalambot ito ng ating Panginoon. Tingnan nyo ang Juan 8:32. Yan, siguro, dito lang ang aking patestimonya muna. 8:32 ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito ang dahilan, mga kapatid, sa kaaral natin ng Biblia. Niloob ng Diyos Yes, na katotohanan. tayo ay huwag pabayaan sa maling aral. At tayo'y pinalaya mula sa maling katuruan at ngayon yumayakap sa tunay na katotohanan na siya naman namin ipinaglilingkod sa inyo, kapatid na Lino. Okay, thank you po. At sa akin naman po ay hindi ko na ilalaborate maigi. Narinig na ito ni kapatid na Patrick. Bilagyan ko na lamang ng talata. Sa Mateo 10, talatang 37. Yan. Ito po ang dahilan kung bakit po ako nag-stowaway, naging born again bago naging SDA, kapatid na Patrick. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Yan. Yan po ang dahilan kaya kaming tatlo ay nagkita-kita sa lugar na ito hindi dahil sa kami ay binabayaran. Alisin nyo sa isipan po ninyo sa mga allergic, Kung may makikita kayong mga number, gikan sa ating mga programa, hindi po yan nangangulugan na pera-pera ang usapan dito. Hindi po. Hindi na pupunta sa atin sa gawain yan. Hindi po umalis si Brother Adrian Rueta sa dating daan dahil sa sweldo. Wala ho siyang sweldo. Hindi umalis si Brother Ray Moncada sa Pentecostal INC dahil po sa pera. Hindi rin po. Brother Camacho, hindi rin po umalis siya sa Baptist dahil po sa sweldo. Hindi po. Kami po ay naririto dahil tinawagan po tayo ng ating Panginoon para idalhin ang mabuting balita sa mga nangangailangan. Amen. Kaya nga sa programa ito, kapatid na Camacho, wala nga tayong inilalagay na ay panghingi ng di ba? Isa pa, kapatid na Camacho, kapatid na rin, gusto kong wasakin sa isipan ng mga manonood na hindi tayo kumakain, lumalaki ang tiyan dahil sa ikapo Tama, Gusto ko sanang ulitin sa programang ito dahil ito yung madalas nating naririnig na, mga pastor nyo, naglalaki yan, gagandahan ng buhay, gagandahan ng sasakyan. Dahil sa ikapo, ay hindi po. Sana po sa aming mga viewers, sa amin po mga tagapakinig, kami po tatlo rito, usisain po ninyo, suriin po ninyo. Kung meron po kaming kinukuwang sweldo ho rito, kami po binabayaran, hindi po. Kaya sana po ay suriin po ninyo. Wala po kaming mga bank account. No, lahat ng member na sa atin. Baka kayo meron. Share nyo naman. Baka nyo samahan isang leader baka yung bank account nyo nasa kanya, di ba? Ayan, diyan muna tayo mga kaibigan. Tuloy natin ang tanungan. Medyo napapasarap tayo. Yan. Early 7 Strike Land, magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Hello po mga brother, tanong ko lang po, pwede po bang kainin yung lato? Yung green na halaman sa dagat? Salamat po. Napakasarap po. Masarap po yan, kapatid na Early 7th Strike Land. Mayaman sa iodine yan. Dalawang klase yan parang tingin ko niya parang ubas na maliliit. Tapos isa parang yung ugat lang. Hibla lang. Masarap, haluan mo yan ng ng sibuyas, kamatis, tapos kalamansi,
tapos meron kang pritong isda. Solve na yan. Wag nyo na lalagyan ng betchin, ha? Oo. Huwag na kayo maglagay ng magic sarap. Wag na. Natural. Natural na yan. Organic pati. Sarap. Nakaw. Sarap. Kaya yung tanong, pwedeng kainin? Pwede. Halaman kasi yan eh. Ano nga yan eh. Halaman yan sa dagat. Pati na rin yan, no? Nung araw kasi, dagdagdag ko na. Nung araw kasi, tingin ko rin sa inaano ng patay. Oo. Yung, ano ba isang gulay na yan? Sa pulilyo ko na tikman eh. Parang yung display sa patay, yung palay, ang tawag ko dyan. Kung alam ninyo, nalimutan ko na tuloy. Eh, ilagay nyo lang ng kalamansi, kamatis, eh, sarap na. Oh. Di ba? Yan pakayan to. Oh, binigyan ko na kayo ng masarap na putahe, ha? Sibuyas, kamatis, kalamansi, tapos pritong isda. Oh, sarap. Talaga Huwag nyo na lalagyan ng kapitulo G's. Oh, huwag nyo na lalagyan. Si brother, John Lloyd. Yan. Oh, totoo ba na personal na nakarating si Apostol Paul sa Philippines at nangaral sa Bacolod at ang bayan-bayan na ginamit Acts 19:1? Matindi po talaga ang mga pang-mental hospital ng mga aral na nagasik ng lag. 19 Alam mo, may nakadebate kasi ako nung nakaraang gabi. Ginamit yan talatang yan. Oo, pinatutunayan ng pastor ng Church of Christ 33 AD na si Apostol Pablo ay nakarating na sa Bacolod dito sa Pilipinas. At nangaral, nagtayo ng iglesia. Sabi ko, sino naman nang maniniwala dito sa pastor na ito? Biruin mo si Apostol Pablo nakarating sa Pilipinas. Kasi may nabasa doon sa... 19 nakalagay. Sige, lagay mo Acts 19. Lapag mo kapatid sa screen. Yan. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo sa mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nangakasumpong sa ilang mga alagad. Nakita lang na matataas eh. Yung doon kasi sa Greek? Hindi, sa Bisaya ba yun? Hiligayno na translation. Ano po? O Cebuano translation yata yung binasa. May nakalagay kasi doon, Bacolod. Parang ganito, pagkatahak ni Pablo sa Bacolod, nagpunta siya sa Epeso. Kaya ang conclusion niya, si Pablo nakarating sa Bacolod sa Pilipinas. Talaga naman. Talaga sabi ko nga Talaga tinindigan yun? Tinindigan niya talo eh. Parang tama yung sinabi ni Brother Patrick, pang mental hospital. Walang maniniwala sa ganun. Hindi ko may nakalagay na Bacolod dyan sa talatang yan. Iisipin na natin agad, ang tinutukoy Bacolod na nasa Pilipinas. Tsaka nung time na yun sinulat ni Pablo, hindi ginagamit yung termino Bacolod sa Bacolod. Kung ganyan din lang ng usapin, bago mo ituloy kapatid na Camacho, kung ganyan din lang namang usapin, yung nga makabasa lang ng Far East, takbo na agad Pilipinas. Parang masarap pa nga. Parang ganito na, mabasa lang Bacolod. Isa pa, may mabasa lang na ano yun, yung sa Islam. May mabasa lang na si Allah na agad yun. Tama. Tuloy mo na. Kaya hindi obra eh. O sabi nga ng kapatid na rin, hindi pa nga nabubuo yung pangalang Bacolod sa Pilipinas eh. Kahit yung mismong Pilipinas, hindi pa napapangalan ng Pilipinas. Oo, kasi yung Bacolod na termino dito sa Pilipinas, 18th century lang po yan na-create. Nang sila ay magtayo ng kanilang community doon sa Stone Hill, doon sa bulubunduking lugar, kaya pinangalanan nila na Bacolod. Yan. Itong Bacolod sa Pilipinas, wala itong kaugnayan dito sa Acts 19. First century ito eh. For Diyos, for Santo. Sabi ng mga Kastila, for Diyos, for Santo. Diyos ko naman, hanggang ngayon naniniwala pa kayo sa Diyos. Di ba? Pambihira ka isipan yan, ano? Kaya tuloy si Patrick nanggigigil. Sasang-ayon ako sa sinabi ni Brother Patrick, pang mental talaga yung doktrina. Ang ibig lang sabihin mga kapatid, nung Acts 19, lampag mo ulit kapatid na John Lloyd, nandun naman sa talata eh. Si Pablo kasi nanggaling doon sa matataas na bahagi ng malunsod. Bago siya bumaba sa Epeso. Yung Epeso kasi mababang bahagi. Yun. Bago siya pumunta sa Epeso, doon muna siya galing sa matataas na parte ng lupain. Kaya nga dito ginamit pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso.
Kaya hindi po yan tumutukoy sa ano, sa Bacolod na, ang Bacolod dito sa Pilipinas, ang layo. Oh, ang layo. Tsaka subukan nyo mga kapatid, kung nasa panahon ko ni Apostol Pablo, mag-travel kayo mula diyan sa ano, mula doon sa lugar ni Apostol Pablo, papunta ng Bacolod. papunta ng Bacolod din sa Pilipinas. Ewan ko lang, wala pa naman barko nung araw. Yung mga sasakyan ka tulad para mabilis. Umatay-matay siguro. Siguro pagbalik ni Pablo, kalahati na lang hanggang tuhod na yung tanong niya, napunto sa kalalakan. Mental talaga. Alayo. Tamang kapatid na Patrick ha, pang mental na turo. Iwan na nga natin yan. Brother nila, meron ka pa ano sa Bacolod na yan. Dinaalala ko si Brother Ray nung Pentecostal pa eh. Makabasa lang sa Biblia na sumampa ka sa mataas. Bas na yan. Pwede pa pareho yun yan. Sumampa sa mata. Naalala ko si Brother Ray, ay basa nila sa awit 68 na sumampa ka sa mataas. Bas yung Kaya pati interpretation bas namin. sinampahan eh. Aray ko. Nakabasa lang na sumampa, pati bas sinampahan eh. Aray ko. Ito pa, nakakita lang Bacolod eh. Bacolod na talaga. Sige na po. Ihikain ako rito. Sige na po. Eh, baka Next kung question. manggigil na naman si Brother Patrick nito eh. Sige po. Pablo, naglakbay. James Ivan Minister ba? Si Kristo ang katuparan ng lahat, hindi araw ng Sabado. Ang tunay na kapahingahan, nasa puso ng mananampalataya. Wala na yan sa Colossus 2:16-17. Anino na lamang kaya hindi sa araw ang tunay na pagsamba. Sounds Ba, good, magandang hapon sa iyo, Ang samba kapatid yan. na James Hindi na Ivan pangingin. Minister. Ayan. Okay. God bless po sa inyong magandang tanong. Sige po. Ayan, Brother Ayan. Ray, Brother Camacho. Mali yung interpretation. Mali yung interpretation niya. Sinabi niya na, pakibalik nga ulit, Brother Patrick. Sinabi niya, based sa kanyang question, si Kristo ang katuparan ng lahat. Hindi araw ng Sabat. As if naman tinuturo namin na Sabado ang katuparan ng lahat. Correct. Hindi naman talaga ganun eh. Wala tayong ganong Wala kaming ganung posisyon. Parang may tinatawag yan sa debate na ano eh, yung strawman fallacy ba yun? strawman. Yung nagke-create ang tao ng sarili niyang posisyon namin, pero hindi naman talaga namin yung posisyon. Then yun yung inaatake niya. Hindi mo sinalita. Oo, tapos nilalagay sa bibig mo. pinalalabas niya na yun yung paniniwala namin. Dito sa talata, hindi po tinuturo ng Adventist, kung nangingiling kami ng araw ng Sabado, na itinuturo namin na ang katuparan ng lahat ay ang araw ng Sabado. Very wrong. Very wrong. Very Totoo po yan. Si Kristo ang katuparan ng lahat. Pero Hindi hindi. po ang araw ng Sabado. Pero hindi po nangangahulugan na tinutulan na ni Kristo ang pangingili ng Sabat. Katunayan, si Kristo po pumupunta doon sa sinagoga araw ng Sabat. Siya po ay tumitindig at bumabasa. May kinalaman naman sa Colossus 2, parang yun yata yung tinutukoy sa ano eh. Apo, seremonya. Yung ceremonial Sabbath yung tinutukoy niya diyan. Pakilagay nga po, Colossus 2, Meron naman siyang correct, meron din naman siyang pinaghahalo may niya nga tama lang. May tama sa kamay mali. Colossus 2, anong binanggit niya? 19 ba yon? 17. 17, pakilagay nga. 17 lang ba yung binanggit niya? 16, 17. 16, yan. Ayan. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Alam nyo po, lahat po yung binabanggit dyan, may kinalaman po sa seremonyal. May kinalaman po yan sa pista na pangilin. Kasi po, yung mga kapistahan ng mga Hudyo, pumapatak din po yan, at tinuturing din po yan na Sabat. Meron po tayong English dyan, yung King James Version, yung verse 16 ng King James. Meron yan. Kasi po, sa King James Version, ang nakalagay, Sabbath days. Yan. Hindi po 7th day Sabbath. Sabbath days. Kasi po, kagaya ng aking binanggit, yung new moon, yung mga holiday, yan po ay mga Sabbath days po sa mga Hudyo. 23 yung binasa Mga sa Sabbath natin. din po yan. Pero hindi po yan yung Sabbath na sa 10 utos, sapagkat yung Sabbath days dyan
may kinalaman po sa seremonya, may kinalaman sa pag-inom, sa pagkain, bagong buwan at doon po sa mga kapistahan. Ibig sabihin, mali po yung interpretation sa Colossus 2 para sabihin yung Sabat na yan ay hindi na para sa mga Kristiyano, tapos yung interpretation nila dyan is Sabat na ikapito. Very wrong na naman po. Sapagkat yung Sabat na tinutukoy dyan is plural Sabat. At yung plural Sabat na yan nakaugnay doon sa holiday, sa new moon, at yung pong kasi yung mga Hudyo po, meron din po silang tuntunin kapag pag meron silang seremonyal tungkol sa pagkain at sa pag-inom. Mababasa nyo po yan sa aklat sa Old Testament, sa Levitico. Meron po yan na may mga seremonyal sila na tinatawag bago po sa paghahanda. Kaya yung tinutukoy ni Apostol Pablo po dyan, sobrang layo. Katunayan, si Pablo rin nagsabi, may natitirang Sabat para sa bayan ng Diyos. At yung Sabat na tinutukoy po dyan, yun po talaga ang singular Sabat. Mababasa nga po sa Jerusalem Bible, Hebreo 9, 4:9, na ang tinutukoy doon is 7th day Sabat. Diyan sa talata, plural Sabat, not 7th day Sabat. Ibig sabihin, mali ang interpretation. Dito nyo nakikita Alam nyo po ba, maraming pastor nagtuturo na 7th day Sabbath yan. Pero alam nyo po ba, kahit balik-baliktarin nyo po yan, wala pong nakalagay dyan na 7th day Sabbath. Correct. Kung tunay na mga ngaral pastor nyo, ba't mali interpretation? Correct. Bakit mali interpretation? Ibig sabihin, yung talatang yan, totoo po, si Kristo po ang kinauuwian ng kautusan. Hindi po ang araw ng Sabado. Pero sabi ni Kristo, si Kristo mismo nagturo, siya yung Panginoon ng araw ng Sabat. Kung talagang nirespeto mo si Kristo, bakit hindi mo irespeto yung kanyang ginawa, which is yung araw ng Sabat? Correct. Yan po yung masabi ko po. At may dadagdag ko riyan, yung Colossus 2:16 na yan, na mga nakatala po riyan, hindi po yan nakalista doon sa 10 utos. Hindi po. Ang lahat pong yan nakalista sa mga usaping na susulat sa palatuntunan. Kaya pag ito-trace back ho ninyo, alin ba ang ipinako sa krus? Alin ba yung inalis? Yung bang 10 utos o yung mga usaping na susulat sa palatuntunan? Na siyang kinalalagyan din ng mga pagkakautang. Alin ba inalis? Akit nyo lamang po sa 14. Tignan ninyo, ganito sabi. 2:14 ng Colossus yan. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Yan, maliwanag ano? Ang inalis na mga sabats, yung usaping nakatala sa palatuntunan na ito'y laban sa atin. Kasi may talaan din dito ng mga pagkakautang Kaya inalis na ito. Pero yung Sabat na nasa 10 utos, wala kang mababasa na ito'y ipinako sa krus. Wala. Sapagkat ang Sabat na ito'y mahalaga sa Panginoon, binindisyonan niya ito, ginawa niya itong banal, wala tayong mababasa na inalis na ang kabanalang ito. Ito ay isang paggalang na ibinibigay natin sa Diyos, kaya tayo nangingiling ng Sabat bilang pagrespeto at pagmamahal natin sa Kanya. Pakilapag mo ulit favorite text ko. John 14:15. Talaga naman. Ano sabi? Babanggitin na, hindi pa nakalapag. Kinakati na nga dila. Bubog John na lang. 14:15. Bubog na lang. If you love me, keep my commandments. Bahal mo ba ang Diyos? Ipangilin mo araw ng Sabat. Kapatid na Lito. Thank you po, kapatid ng Ray, kapatid na Camacho, yan. Kaya tayo naniniwala na si Kristo katuparan. Naniniwala rin na may kautosang ipinako. Yan. Hindi man natin tinatanggi yan Ang problema lang nila, sinama yung 10 utos, yung 7th day Sabbath sa 10 utos. Yun lang ang problema dyan. Kailangan lang natin, sabi nga ni Calino, balance. Balanse. Balansehin. Balanse lang yan. Kala nila, tinatanggi natin, may pinako siya. Totoo naman. Diba? Yung katuparan si Kristo, totoo naman. din.
Ang problema, sinama yung 10 utos eh. Sinama yung 7 days Sabbath sa 10 Commandments. Hindi na totoo. Ayun. Kaya meron din tama eh. Mayroong mali. Check. Meron may tama. Diba? Ayun. Okay, magandang hapon kay Tama na may Luisa Alisbuksan Ligan. Magandang hapon po mga kapatid ko kay Kristo. Amen. Meron akong napanood na video ng isang offshoot at sinabi niya na wala daw sa original na salin ng Biblia ang Matthew 28:19 at 20. At ang RCC lang daw ang nagdagdag ng verse na yan. Kaya di ginamit ng ibang offshoot ang verse na yan sa pagbautismo. Yung pangaral. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ano daw ang sabi? Wala Walis sa yan, walis. original. Matthew 28:19. Tingnan natin Kasi yung yung Greek. salitang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yun ang wala sa original. Oo. Ngayon yung tanong. Oo. Sino naman kaya ang ano yun? Offshoot. Offshoot talaga eh. Huwag niyo paniwala. Ha? Walis kasi ito, walis. Sana ganun yan. Paniniwala. Mga kapatid, hindi totoo na wala sa original Greek text ang Matthew 28:19 to 20. Nasa Greek, nasa lahat nga ng Greek text. Nasa Greek text po Sa yan. lahat ng Greek text manuscript Opo. nga yan. Hindi nga yan naging usapin sa mga Bible scholar eh. Oh. Wala ring suliranin dyan, wala ring niresolve dyan ang mga Bible scholar natin. Kasi nasa Greek text po yan. Ang wala sa Greek text, yung sinasabi ng offshoot. Ano po? Kaya, doon pa lang sa termino nila, offshoot. Wala talaga may tuturong tama. Offshoot yun eh. Offshoot eh. Sa lahat ng mga Bible version, tignan ninyo, meron naman eh. Bakit Nakalagay. meron? Kasi sa lahat ng halos mga Greek text ng New Testament, meron eh. Tapos sasabihin wala. Kaya hindi ho totoo mga kapatid. Actually, ang naging usapin lang naman talaga hindi yung talatang yan, kundi Yung pagbautismo sa 3 pangalan. yan lang naman ang nagiging issue eh. Ayaw nila, ginawa nila, tinanggal. Binilagay Nung tinanggal si nila, Kristo. tapos sasabihin lang, hindi, wala yan sa Greek text. Para lang kayo ma-brainwash. Manatili tayo sa katotohanan ito mga kapatid. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Tama ang Mateo 28 verses 19 to 20. Ang hindi magpapabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, wala sa katotohanan. Offshoot talaga. Yan ang nasa Biblia. Offshoot ang tawag niya. Kapatid Dalino, Brother Ray. Okay, sige po. Next question. Thank you, kapatid na Camacho. Patrick Gonzales, Kaplino, Kapernan at Kapre, pasensya na po sa sensitive question na ito. Ano po ba ang inyong pananaw tungkol sa Masturbate. premarital sex? At premarital. Kasalanan po ba ito sa Diyos? Mukhang sensitibo yan, kapatid na Patrick. Kasi alam mo, Ikaw na lang kaya sumagot, naitatanong kasi yan ng kapatid na Patrick, gawa nung meron kasing pastor, nangangaral ngayon sa impapawid. Talaga? Pro sa masturbation. At saka premarital. Premarital. Pagka Biblia pag-uusapan natin, hindi uubra. Tignan niyo talatang ito Doon muna tayo sa Santiago 2. Yan. 15. 1:15 pala. Kung matitindi ang tanong ni Babad tumatagal, Yan. tumitindi ang tanong ni Brother Patrick Kung magkagayoy, ang kahalayan, kung maipaglihi, ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Ano ibig sabihin talatang to? Alam nyo, yung masturbation, mga kapatid, di dapat ginagawa yan ng isang Kristiyano ng tunay na sa Diyos. Kasi kahalayan po yan eh. Ang kahalayan, sabi rito, nanganganak po yan ng kasalanan eh. Tsaka sigurado, pagka ginagawa yan, lalo halimbawa single ka, yan yung inaano ng mga bagong ngayon mga bagong tawag yan. Nire-recommend ba nila na single ka, wala ka namang partner, wala ka namang asawa, yan muna. Kumbaga, Mariam Palad mo. Mga kapatid, sa paggawa ng yan, makakapag-imagine, Makapag-create sa isip mo ng makakapag-create kahalayan. ka ng kahalayan. May imagine mo, halimbawa, kung sino yung napipisil mong tao. Si Marites, si Marites. Yan.
Oh, tapos pagpapantasyahan mo yun. Gagawan mo ng ng pagpapantasya. Ay kasalanan yun, kahalayan yun eh. Akyat mo, binasa natin, di ba? Santiago 1:15. Akyat mo sa 14. Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihilan ng sariling masamang pita at nahihikayat. Oh. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong pakahikayat sa tukso. Ang ganda-ganda na ng tawag sa atin ng Panginoon eh. Tignan ninyo ha, unang Pedro 2:9. Ang ganda-ganda na sisirain nyo pa ba? Ayos ah. Oh, di ba? O ganito wika. Kayo, isang... Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang-kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sisirain mo pa ba yan? Di ba? Bakit di na lang tayo manangan sa pinagkatawag sa atin? Kaya yung mga pastor na nagtuturo ng ganyan, huwag ho ninyong paniniwalaan. Umalis na kayo sa kanila. Huling talata, 13:13 ng Roma. Huling talata. Magsigising kayo. Ayan. Magsilakad tayong manhin na gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kasi hindi yan ang pinagkatawag sa atin eh. Mamuhay tayo ng may kabanalan, iwaksin natin sa ating isipan ang maruming bagay, kapatid na rin. Okay, thank you, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Next question. Sige po. Naubos na ba? Ubus na ba sila? Ayan. Patrick Gonzales. Sipag talaga ni Patrick. Paano po ba natin gigisahin ang mga sariling mantika, ang mga putok sa batok at sugapa at timawa sa karning baboy na ginagamit nilang batayan? Ang Genesis 9:3, Timawa. Roma 14:15, Marcos 7:19, unang Timothy 4. Oh, grabe, gigil ka, buwis ka talaga. Gigil na gigil. Grabe, gigil ka, bisitan ko talaga sa mga dragon na saradong isip at ayaw umunawa sa katotohanan. Nakita ho ninyo, ito kasi Brother Patrick isama natin dito, no? Oo nga, Brother Patrick, sumunod nga, ikaw na nga ang pansamantala, wala si Brother Adrian, mupo ka na nga rito. Baka gusto mong mag-guest dito, Brother Patrick. Kontakin mo kami para Pagka ganito na mga ma-meet ka tanong namin ng eh. personal. No, brother Camacho, pagka ganito na mga tanong, paubaya natin to kay Patrick, pag hindi nang gigil man. Mukhang magandang banat dito ni Brother Patrick eh. Ako, Sige. kasi po yung gawa 9, Genesis, Genesis 9:3, may kinalaman yun sa lahat ng gumagalaw at pagkain. Sa Timoteo naman yung Pati tao nagalaw eh. unang Timoteo 4 naman is yung Labat nila lang. May tao nila lang din eh. yung bawat nila lang. Sa Marcos 9 naman yung mga alagad na Jesus na kumain. Actually, nasagot na ito. May tao nilinis din. Nasagot na ito. Marami na kaming video na ginawa po sa pagsagot sa mga talatang ito. Gusto kong pumukus doon sa Roma 14. Roma 14:15. Ito yung gusto kong pukusan dito. Pakilagay nga, Brother John Lloyd. Puro tao eh. Roma 14:15. 14-15. Magmamahal sa isang araw eh. Tindi ng banat eh. Sapagkat kung dahil sa pagkain, ang inyong kapatid Tao pa din. ay naghihinanakit, ay hindi ka lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Pagkain yan eh. Yan, pagkain naman yan. Ngayon, ang nagiging interpretation po ng mga gustong kainin ang lahat, gagamitin sa iyo yung talatang ito para ipakita na wag ka na magbawal ng pagkain. Kasi lahat naman tayo pinagkamatayan ni Kristo eh. Gusto mo matisod pa yung tao dahil sa pagkain. Sabi, lahat tayo kinamatayan ni Kristo, kaya hindi na dapat humadlang ang pagkain. Pero alam niyo po, mali po yung interpretation ng mga gumagamit diyan para tutulan yung aral ng Adventist sa hindi pagkain ng marumi at karumal-dumal. Pag binasa po natin by context, yung
14 verse 1 hanggang 2. Pakilagay nga. Tama yan. 14, Roma, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 2. Datapwat, ang mahihina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Verse 2, may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Ngunit, ang mahihinay kumakain ng mga gulay. Pansinin po ninyo yung talata natin binasa. Meron pong dalawang uri ng kapatid sa iglesia. When it comes pagkain, may binabanggit na malakas at mahihina. Yung malalakas naman, binabanggit na makakain ang lahat. At yung mahihina naman, gulay lamang ang kayang kainin. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Apostol Pablo, kung dahil sa pagkain mo ay nagkakasala yung iyong kapatid, natitisod sa iyo kasi gulay-gulay lang yung kanyang kainin, buti pa wag mo na lang kainin yan. Asan doon yung papabor sa pwede nang kainin yung baboy? Wala nga doon. Actually, dahil sa mahihina, pinipigilan ka pang kainin yung mas maraming dapat mong makain. Hindi nga ito nagiging pro doon sa gustong kumain ng baboy. Nagiging antay nga kahit sa kanila. Bakit? Kasi yung mahina sa pananampalataya, gulay lang yung kayang kainin. Hindi rin kayang kainin kahit yung baboy. Isipin nyo po yan. Dito makikita ninyo, mali yung kanilang pagkaunawa. Sa konteksto naman ng pagkain, may kinalaman sa mahinang kapatid, ito'y tumutukoy sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Mayroon pong mga kapatid sa pananampalataya, mahina po sila. Ang turing nila doon sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, kahit na ito ay baka, kahit ito ay tupa, ito ay marumi na. Kasi mahina nga yung pananampalataya nila. Pero may mga kapatid, ang paniniwala naman, kahit inihandog yan sa Diyos-Diyosan, hindi yan tunay talaga na nihandog. Kasi hindi naman nag-i-exist yung mga Diyos. Meaning to say, hindi nagbago yung nature ng baka na inihandog. At pagdating sa pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan, ito yung binabanggit sa Bible na pagkain na ayaw kainin ng mahihinang sa pananampalataya. Unang Korinto, Kapitulo 8, talatang 9 hanggang 10. Pakilagay nga po sa screen. Unang Korinto 8, 9 hanggang 10. Datapwat, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan, ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahina. Verse 10. Sapagkat kung makita ng sinumang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi kung siya'y mahina, upang kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, pag binabanggit sa Bible yung mahihinang kapatid na hindi kayang kainin ang lahat ng bagay, ang tinutukoy po dito, yung mahihinang kapatid, hindi nila masikmurang kumain ng mga inihain sa Diyos-Diyosan. Linawin po natin, yung inihahain po sa Diyos-Diyosan, ito po ay hindi po baboy, hindi po sugpo, hindi po pusit. Ang karaniwan po dyan, pinaka-basic is tupa at baka. Ang isang halimbawa po niyan is si Apostol Pablo at saka si Apolos. Yung mga hintil, kinilala nilang Diyos si Pablo at saka si Apolos. Akala nila mga Diyos na nagkatawang tao. 14:13. Kaya ang ginawa nila, naghandog sila ng mga handog kay Pablo at saka kay Apolos. Then ang handog nila is baka at saka tupa. Ibig sabihin, yung tinutukoy po diyan na kayang kainin ang lahat ng bagay, ibig sabihin, kayang kainin yung kahit yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan na malinis. Kasi po, may mga kapatid po na nai-invite sa mga pistahan. Kasi mga pista, inihandog yan sa Diyos-Diyosan eh. Ang isang kapatid na malakas sa pananampalataya, pag inanyayahan, kumakain po siya. Pero pinipili niya doon yung malinis. Kasi dahil sa lakas ng kanyang pananampalataya, alam niya na hindi na bago yung nature ng malinis kahit inihandog sa Diyos-Diyosan. Hindi yan naging marumi. Kasi hindi naman talaga nag-i-exist yung Diyos na yon. Kaya nga Diyos-Diyosan. Hindi talaga yan nag-exist. Hindi talaga yan naihandog sa isang tunay na Diyos. Kaya kinakain niya pa rin yun.
Ang problema, may mga kapatid hindi ganon. Kasi mahina pa nga eh. Oo. Mahina pa yung kanilang pananaw. Kaya akala Madali nila, silang matisod. natitisod sila. Kaya akala nila, pag kumain ka ng inihandog sa Diyos-Diyosan, ang magiging implication yan is nagkakasala ka na rin sapagkat nagiging marumi na po yan. Kaya by context po niyan, ito po yung magiging position po natin dyan. Hanggat maaari, kung kaya mong pigilan, basta hindi matisod yung kapatid, kaysa matisod. Oo. Kaysa matisod, huwag ka nang kumain. Oo. Pero kung hindi naman matitisod ang isang kapatid at Okay. maanyayahan ka, kasi pagkakataon po yan para makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin na hindi ka pananampalataya. Alam niyo po, maraming karanasan ang mga Adventist, inanyayahan ng mga kamag-anak nila sa piyesta. Dumalo po sila, nakisalo sila, pero pinili lang nila yung kakainin. Alam mo, naramdaman ng mga kapatid nilang Katoliko, mga kamag-anak nilang Katoliko, na welcome ang mga Sabadista, na mababait ang mga Sabadista. Kaya nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng Bible study. Dahil po doon sa piyesta, nakisalo ang mga kapatid, pero ang kinain lang is yung mga makakain lamang. Nagkaroon ng pagkakataon makapag-Bible study. Ngayon, mga Sabadista na rin po yung mga Amen. Katoliko na yun. Kaya po yung talatang yan, hindi po tumututol sa pagkain ng baboy. Hindi po tinuturo niya na pwede nang kainin ng baboy o alinmang marumi at karumal-dumal. Ang mahihina sa pananampalataya, ito nga po ay tumutukoy sa mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan at ito po ay malilinis po. Hindi rin po marurume. Yan po masabi po natin yan. Okay, thank you. Kaya labas sa usapan yung marami doon eh. Okay, next question. Meron na lamang po tayong 5 minutes. Retuya, magandang hapon po sa inyo. May ask, ano po yung Christ righteousness by faith? Ba, ganda ng inyong tanong na yan. Alam nyo, yung Christ righteousness by faith na yan, pag pinag-uusapan po natin yung salitang righteousness, yung katuwiran ni Kristo, pag sinabing katuwiran sa Webster Dictionary, yan yung kabanalan ni Kristo. Paano natin matatamo yung kabanalan ni Kristo? Ang tawag po dyan, meron pong dalawang termino, yung tinatawag na imparted saka imputed righteousness. Wow. Paano yan matatamo ng isang tao? By faith po yan. Amen. Yan po ang magandang, ang pagkukunan po ninyo ng talaan, yung sa kasaysayan ni Abraham, sa chapter 4 ng aklat ng taga-Roma. Itsutsurin po niyan mula sa talatang 2 hanggang sa 22, makikita po ninyo yung righteousness by faith diyan. Kahit yung kautusan, hindi po natin matatamo yan. Yung kaligtasan, hindi rin natin matatamo yan sa gawa, sa kautusan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:17, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Yan po ang susi para magtamo tayo ng righteousness, yung katwiran ni Kristo. Yeah. Kay Kristo lamang po yun. Hindi natin makukuha Tama. ng pagsunod. Kaya Christ righteousness yan eh. Next. Kap Lino, Kap Fernan, Ray. Kawikaan 17:22, gusto ko po kayo suportan parati. Amen. Ay, talaga Amen. naman. Purihin ang Ang Panginoon. saya-saya niyan, di ba? Ano yun eh, a merry heart, do it good like a medicine. Di ba? Amen. Ayan. Kaya masaya, kaya doon sa mga hindi pa ho nakakakilala, kahit kami, hindi ko pa rin nakakilala ng personal si kapatid na Patrick, doon ho sa mga viewers natin, na nakababasa ng kanyang mga question, pampasaya lang ho yun. Hindi yun na, wag lang ko kayo mainis, kaya nga binigyan tayo ng talata niya sa kawikaan. Di ba? Ay, a merry heart, do it good like a medicine. Tama naman. Tama naman. Kasi pag malungkutin, pumapangit, kaya itong dalawang kasama ko, magwapo eh. Yan, laging masaya eh. Siyempre, kasama ni Ray yung kanyang sweetheart eh. Kami lang hindi. Amen. Bagay na bagay pa naman sila. Oo nga. Okay, thank you po. Next question. Basta time out na. Naku po, isa pa itong nagtanong na ito. Nakakaya naman sagutin. Sino yan? Sumalinog B. Ariel. Meron ka nakita dyan? Nakakaya naman sagutin to. Bakit? Ano? Yan, nakalagay, mga kapatid, tanong po ako, bakit po ang gagwapo ng mga host? Iingat po mga kapatid. Siguro God bless. Siguro yung mga asawa namin makakasagot dyan. Oo nga, di ba? Yung ganda ng tanong ni si Malinog B. Avril, no? Nabasa ba? Basa mo? Ulitin ko. Oh, tingnan.
Mga kapatid, may tanong po ako. Bakit po ang gugwapo ng mga host? Oh. Ingat po mga kapatid. God Amen. bless you. Talaga Amen. naman. Oh, Glory to God, no? Surrender na ako dyan. Hindi ko Oh. kaya sagutin yan. Oo nga eh. Hindi na namin masasagot to, kapatid na Ariel. Sikreto na lang natin. Total, wala naman nakakapanood sa atin. Brother Patrick, kanino po ba tayo dapat sumamba? Manalangin, magpuri, magpasalamat sa Diyos ba? Or kay Kristo? Matthew 4:10. Kasi po, maraming confused dito na pinag-isa nila ang Diyos at si Kristo na ang batayan nila ay John 10:30. Ba, maganda po yan, inyong tanong. Oo. Alam niyo, pareho nyo sasambahin yan. Apo. Pareho nyo sasambahin. Kahit yung paniniwala, parehas din. Sabi sa 14 ng 1, sumampalataya kayo sa akin, sumampalataya kayo sa Diyos. Diba? Kita niya na po yung talatang yun. Hindi po pwedeng si Kristo lang. Kasi pag hindi nyo tinanggap si Kristo, hindi nyo rin tinanggap yung Ama. 8:16 ng San Juan, hindi ako nag-iisa, John 10:30. Hindi ako nag-iisa. Paano sinabing John 10:30 na ako'y Ama at ako at ang Ama ay iisa? Pag tinignan nyo grammar, dalawa na nga yun eh. Ako at ang Ama. si Kristo at ang Ama, iisa. Ang tanong mo dyan sa context, saan sila iisa? Yan. Di ba? Naku, malawak pa ho yan, mga kapatid. Sa susunod, tatalakayan namin yan na yan. Oo. Kasi limitado na lang yung ating oras. Amen. Eric Bores, magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Magandang hapon din po sa inyo. Oy, si kapatid Kilala Eric mo yan? Morris, oh. Oh, Yoprita, Caballero. Ang Sabat kay Dile. Oh, yun, ito na. Naku po, may rap. Parang anong to Si Buanong Bisaya. Naku po, dili na makasabot ba? Ang Sabat ay dili mukaon. Ug lechon. Pero gilaway si Ellen White kisuglaw. Ano mukaon. Ug humbaog. Parang ikaw nga magbasa nito. Sister Pansito. Bisaya eh. Hindi ko maintindihan. May sweetheart mo, Brother Ray. Pero parang naintindihan ko rito, Baka kaya niya. ay ang Sabat hindi makain eh. Pero ang lechon, napaglalaway. Pero si Ellen White kumain daw ng lechon. Tama ba? Oo, nung hindi pa siya mga followers. Basta, sana lechon, tama. ang mga followers, basta Sana may tama. birthday, daglo, punta raw, lechon, ibutang sa lamesa, ilagay sa mesa. Basta paglilatag sa mesa, kaon. Di ba Bicolano ka? Bisaya. Bisaya to. Parang ang mga Sabadista hindi nakain, pero pag may birthday at nila pag dyan, kumakain naman pala. Kasi kagaya ni Mrs. White, kumain daw ng baboy. Mali. Ganito yun mga kapatid. Si Ellen White, totoo, kumain siya niyan. Anong Pero taon? hindi pa siya noon, Yan. Seventh-day Adventist member. Kasi Methodist siya eh. Tama. Nakain din ako nung hindi pa ako Adventist. Oo, ganon. Nagiinom pa nga ako eh. Oo. Pero nung naging Adventist na siya, hindi na siya kumakain. Yan. Tama yan. Tama. Si Brother Ray nga daw, kumakain eh, no? Umiinom Nagiinom pa. pa. Pero naging Adventist, hindi na rin. Ako din, born again ako sa baw eh. Oo. Sa baw lang ha. Hindi nakain ng baboy, pero nakikita Pero sa baboy. nababasa kong Bible, dali rin kahit sa baw eh. Oo, kahit sa ba? At saka- Iwalay mo yung laman. Sa baw lang. Kahit sa baw nga eh. kahit sa ba? Bawal din eh. At saka yung sinasabi kapag ka na-invite ng Adventist sa handaan, tapos may nilatag na lechon, kain din. Hindi totoo yun. Hindi kami Kwento nakain. lang yun. Hindi totoo yun. Subukan nyo kami, invitahin invite. nyo. Oh, Maglagay kayo ng... Maglatag ka ng baka at saka Kayo baboy. maglalaway, kami hindi Tingnan mo kung maglalaway. alin ang kakainin namin. Oo. Hindi nga kami kumakain yan eh. Bahala na kayo maglaway, kami hindi maglalaway. Kaya kung ganun nga ang ibig sabihin nun, mali ang mali yon, mali yung pasakalye na yon. Lumalabas kasi pasakalye na lang yan. parang biyabanatan. Out of reality na yan. Hindi ganyan ng mga Adventist. Okay, thank you po kay Yoprita Caballero. Okay, last question na po. Mamili ka na po dyan, Brother John Lloyd. Yung hindi pa masasagot ngayon pong hapon, pagpasensya na po kasi nasa inyasa na po tayo. Pasensya na po. Okay. Ilaan na lang po ninyo yung inyong mga tanong. Totoo po ba ang pinagsasabi ng mga marites na isa sa bunga ng Holy Spirit ay may gift ng speaking of tongues? Parang kalukuhan po kasi mga pinagsasabi nila, spirikitik walastik, na wala namang nakakaunawa. Talaga, ang sarap po nilang pingutin sa bunutang at sa mga singit. Nakaka-high blood.
at stress po ng hapon talaga. Sino ba bida dyan? Si Sprikitik Walastik na yan? Pelikula yan eh. Oo nga, sprikitik walastik. Sprikitik Hindi Walastik. ko alam yan eh. Yung kay Babalo yan eh. Kay Babalo, kay Redford White. Sige, sagutin mo na. Yun pong speaking of tongues sa Bible, iba po sa speaking of tongue na ginagawa ngayon ng mga Pentecostal. Kasi po, bakit? May binabanggit kasi sila na knowing and unknowing tongue. Knowing and unknowing. Ibig sabihin daw, knowing yung lengguwahe talaga ng isang kultura o isang bansa. Yung unknowing is parang wika ng wika ng alien. Yung mga sprikitik. Ibig sabihin, hindi talaga naiintindihan. Walang alinmang bansa na gumagamit ng ganong wika. Pero alam niyo po sa Bible, ang mga nag-speaking of tongue, gumamit po ng mga wika patungkol po doon sa mga tao na may mga wika talaga. Nag-i-exist talaga yung kanilang mga wika. Kaya nga, nung araw ng Pentecostes, yung mga alagad nagsalita ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, mga knowing po ito, mga wika talaga ito. Hindi ito yung ching chong chang, chichong chang, chong chang. Hindi yung mga ganun. Ikalawa, sa Bible po, merong 4 na senaryo na nagkaroon ng tagpo ng pagkakaroon ng speaking of tongue. At mapapansin nyo po dyan, sa bawat pag-speaking of tongue o pagsasalita ng ibang wika, meron po ditong mga kasama na hindi po mananampalataya. Bakit po? Kasi po, ang mga Hudyo, mahilig silang humanap ng tanda. Kung talagang sumasayo ang Diyos, magpakita nga ng tanda. Isa po yung speaking of tongue na ginawang patotoo sa hindi sumasampalataya. Samantalang ngayon, sa panahon ngayon, yung mga nag-speaking of tongue, kahit doon sa mismong kapilya nila, wala namang ibang pananampalataya, speaking of tongue. Sino patututuhanan nila doon? Di ba nakikita nyo, napakalayo. Kaya ginamit sa Bible yung speaking of tongue kasi nga po by nature, ang mga hintil mahilig sa knowledge. Ang mga Hudyo mahilig sa testimony, mahilig sila sa patotoo. Magbigay ka ng himala kung talagang ilang beses na yan si Kristo hinamon ng himala para masabing ang Diyos ay sumasa kanya. Meaning to say, yung speaking of tongue, ginamit po ito ng Bible bilang patotoo sa hindi mananampalataya. Kaya nung ginamit po ito o nung nagkaroon ng speaking of tongue, every time na mangyayari po ito sa mga mananampalataya, may mga sumasaksing hindi mananampalataya at ang nagiging outcome po nito is naaanib sa iglesia yung mga hindi mananampalataya sapagkat ito nga po ay patotoo sa hindi mananampalataya. Pangalawa, ito po ay talagang wika. Isa po itong dialekto, hindi po ito wika ng alien. Na ching chong chang chong, sprikitik walastik. Hindi po ganon. Samantalang yung mga nag-speaking of tongue ngayon, ganon ang ginagawa nila, unknowing tongue daw, hindi naman po yan totoo at hindi biblical. Yan po masabi po natin dyan. Okay, naku po, maraming salamat sa aking mga kasama, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, sa aming mga viewers, sa aming mga kaibigan, sumusubaybay sa programa ngayong hapon. Ay kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Kaya pasensya na po doon sa mga tanong pa ninyo na hindi po natin nasasagot. Mga kasama, mga kapatid, dumating na po tayo sa takdang oras. Mga kaibigan, mga kapatid, pagkatapos natin na mapag-aralan yung tunay na kahulugan ng gawa Gis, pansinin po ninyo na kahit si Cornelio ay hindi tunay na bayan ng Diyos. Pero meron mo siyang kabutihan sa kanyang puso na sumunod sa ating Diyos. Ano man yung kanyang panalangin, ano man yung kanyang nagagawang tulong, pagkahugan niya ng inyong espiritu, aakayin po kayo ng Diyos sa tamang landas. Kaya yung gawa, Gis, mga kaibigan, mga kapatid, bago ho natin pag-aralan ang salita ng Diyos, humiling po tayo ng panalangin at patnubay ng banal na espiritu. Mauunawaan natin ang mensahe ng Kapitulo 10 dito sa pinag-uusapan natin, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Bilang huling pananalita rin po mga minamahal na kapatid, kagaya ng ating tinalakay, ang gawa Kapitulo 10 ay hindi po nagpapatunay na ipinapahintulot na o pumapayag na ang Diyos na kainin ang anumang hayop na marumi at karumaldumal kagaya po ng baboy.
Manapa, itinuturo po ng talatang ito ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa mga hintil. Sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay hindi po nahahanggahan ng isang wika o ng isang nation o ng isang lahi. Kundi ang Diyos po inililigtas hanggat maaari ang lahat ng mga tao. Kung kayo po'y nakapanood po nito, tigilan nyo na po yung pagkain ng baboy. Tigilan nyo na po yung pagkain ng sugpo o alinmang hayop na marumi at karumal-dumal. Ang nais ko pong iwanang talata po sa bawat isa sa atin bilang panawagan, Deuteronomio 14 talatang 2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. 3, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ito po ang panawagan sa atin kung talagang ikaw nais mong mapabilang sa bayang pag-aari, pinili ng Panginoon, dapat handa kang huwag kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal.